Magandang umaga mga friends, ladies and gentlemen. Ang pag-uusapan naman po natin sa umagang ito ay ang pag-aari sa mga punong kahoy. Paano kung ang lupain mo ay puno ng mga mamahaling klase ng kahoy na tinatawag nating agarwood or lapnisan kasi mahal yung mga yon. Or sabihin na natin sa simpleng mga kahoy na nasa Pilipinas kagaya na lamang ng nara, ng mga yung mga kahoy na mamahalin at matitigas. Paano kung halimbawang yung lupa mo ay binaha, natumba yung mga puno at ito ay naanod sa katabing lote? Sino ngayon ang nagmamay-ari ng mga punong iyon? Ayon po sa ating batas sa New Civil Code of the Philippines under Article 460, kapag ang isang puno ay nabuwal at ito ay naanod sa katabing lote, ito po ay pag-aari pa rin naman ng kung sino yung nagtanim ng punong iyon. So, kailangan niya itong i-claim within 6 months. Ngayon, kung halimbawang naanod ito napunta sa kapitbahay at sila yung nagpaputol dito, nagpalinis, nagpaligpit para ito ay hindi makalat at maging maayos at magamit bilang isang magandang klase ng troso, ay kailangang bayaran ng may-ari ng puno yung ginastos nung taong nagpaligpit dito or nagpaayos doon sa puno na naanod sa kanyang property. Ngunit binibigyan lamang siya ng batas ng 6 na buwan para i-claim yung puno na naanod na iyon. Hindi po ito kagaya ng nasa Article 680 or 681 na kapag ang isang na sinasabi doon that fruits that falls naturally upon the adjacent land belongs to the owner of the land. Ayan, Article 681. Doon naman sa 680, yun naman yung nag-penetrate yung ugat doon sa property line. Ito naman po sa Article 460 ay kung naanod yung puno mula doon sa property mo papunta sa property ng kapitbahay mo dahil nga nabuwal ito, tinangay ng agos ng tubig. Yan po ay madalas na nangyayari sa ating mga probinsya. So, to resolve the issue, yun po ang sinasabi ng ating batas. Ang may-ari pa rin ng nabuwal na puno na naanod papunta sa katabing lote ay kung sino yung original na nagtanim nito or kung saan ito nanggaling. Ngunit binibigyan lamang ng batas ang may-ari ng punong ito na i-claim ito within 6 months mula sa pagkakabuwal at pagkakaanod doon sa kabilang property. At kailangan niya rin bayaran yung gastos nung may-ari ng lupa sa pagpapaligpit at pagsasaayos ng punong ito nung ito ay napunta sa kanyang property. Yun lamang po mga kaibigan at maraming salamat po.